Ngayong araw, isang murang tattoo na naman ang ibibigay natin para sa isang anime lover na Batanggenyo na dinayo pa natin dito sa Taal, Batangas mula pa sa Baras. Anyway, client requested a Naruto Shippuden Naruto character sa kanyang inner left lower forearm. Originally, gusto talaga ni client na takpan sana yung armband niya sa braso sa may kanan. Ang kaso, gusto niyang design anime at sobrang kapal nung dating niyang design. Pagka anime, syempre, may mukha yun. And ang napakahirap nun i-cover up, especially sa anime kasi pale yung skin nila. Hindi naman siya dark kagaya ng mga portrait ng animals, mga ganon. Last minute na nga na final yung design na itong project na to. As in, nakabihis na ako at nakaready na yung tools bago ko pa nahingi yung confirmation mula sa bossing natin dahil sa daming pinagpilian naming design. Actually, nagdadalawang isip pa talaga ako nung pagising ko nung madaling araw kasi nga nabalitaan ko na medyo masama talaga ang panahon at ramdam ko talaga yung lamig. Yung andun ka sa loob ng bahay nyo pero yung patak ng ulan, pati yung lamig ng hangin, grabe, didikit talaga yung likod mo dun sa may higaan. Ay, masama talaga ang panahon sa aming paliglalakbay, pati na rin sa pupuntahan namin at dalawa lang gulong netong motor. Ganun daw talaga, high risk, high reward. Risk neto ay yung road accidents dahil nga sa lakas ng hangin, ulan, dulas ng kalsada, lack of visibility, and yung iba ring factors made by other transporters. Pero sobrang rewarding naman. Unang-una, nakaka-enjoy talaga yung ganitong klaseng mga tattoo design. Isa rin kasi akong anime fan, kaya siguro excited din ako. Or baka mas excited pa ako sa client. Pangalawa, yung mapasaya at mapagbigyan natin ang ating bossing na client na matusok at the comfort of his own home. Sino ba naman ang mas gusto pang lumabas ng bahay? There's no place like home kaya. Sobrang thankful ako sa mga katulad nito ni boss na grabe ang tiwala na binigay sa atin. Bukod kasi sa 3 years amateur tattoo artist pa lang ako, sobrang dami pa na mas magagaling sa akin malapit sa lugar nila. Hello, Batangas kaya to? Kaya naman, sabi ko kay boss, brownout lang siguro ang makaahad lang sa aming project. Hindi sa pagmamahalan sa project. Dahil alam nyo ba na it's almost impossible na magtattoo ng maayos, lalo na ng ganito kalaki pag blackout tapos gabi pa. Thankfully, di naman nawala ng kuryente. Naalala ko tuloy, nung bata pa ako. Yung tipong kahit na may power interruption, masaya pa rin ako. Pati na rin yung mga kapatid ko, syempre. Ganito eksena namin. Mga 1 hanggang 3 segundo after mamatay lahat ng mga ilaw, magkakasabay yung mga reaction namin yan. Tapos, mapapasabi ng, "Uy, brown out!" Yung mom ko, una niyang gagawin, kapain yung daan niya papunta dun sa cabinet kung saan nakatago yung flashlight. Pagkatapos nun, iilawan naman niya yung direksyon ng pinagtataguan ng mga kandila at posporo. Habang kami ng mga kapatid ko, nakaupo o nakatayong parang estatwa kung saan kami naabutan. Yun kasi turo sa amin kasi pag kumilos kami ng kung ano-ano or kung saan-saan kami nagpunta, kahit di naman namin makita yung mga nasa paligid namin, maaaring may mabasag o matumba kami at masaktan din. At kapag sindihan na yung kandila, napaliwanag na ng munting apoy ang paligid, parang domino ang mga ngiti na unti-unting lilitaw sa mga mukha ng mga taong nakapalibot. Yung part ng family namin syempre. At eto na, ang pinakamasayang part, yung paggawa namin ng mga anino gamit ang 2 kamay at malikhaing utak.
Kala mo talaga malikain yung utak eh, no? Naranasan nyo rin ba yon? Yung ilalapit mo yung ipinagdikit mong mga kamay para makabuo ng imaheng kalimitan ay mga hayop. Pinaka-classic dyan ay yung aso na kailangan lang gawin pagdikitin yung both palm, yung ang tawag dito, yung palad na open hands pero dikit-dikit yung mga daliri. Ganyan, straight. Para sa additional effect, igagalaw-galaw pa yung pinky. Sabayan ng dog bark sound at ayun, amazing. Ang babaw namin, no? At kahit na sa sandaling panahon, nalibang namin ang mga sarili namin sa madilim na gabi. Minsan hanggang umaga na yung brownout. Tapos pagising namin, yun na, gusto na namin ng kuryente. Bago matulog, kanya-kanyang dampot ng kumot, mga ate at kuya kong hawakan isa-isa ang mga corner nito. Itatali ng anumang pwedeng humatak at bumanat sa kanyang para maging tent-like. Magmukha siyang tent. Parang bahay-bahayan style. Basta ganun. Pag na-setup na lahat, nakaupo, Indian seat, mayroong mga snacks, ang bawat isa, bigla na lang yan may mag-uumpisa ng magkwento ng mga nakakatakot at nakakabangungot. Halos magyakapan na kami nun sa takot. Lalo na yung mga kuya ko, lalakas nila. I know na, napakasimple neto. Pero isa yung mga ganitong memory siguro sa mga hindi ko makakalimutan sa aking mga childhood memories. Kayo, anong kwentong brownout nyo? Teka. Napahaba na naman tong kwento ko. Para sa murang tattoo, kontakin nyo na ako sa FB page More Than Vlogs. Text o tawagan ako sa cellphone number ko 0970-825-0395. Bago matapos tong video, panoorin at alamin muna natin ang tattoo client review. Yes! Let's go! Boss, tapos na yung tattoo natin. Ano masasabi mo? Goods na goods, boss. Napakaangas. Yes! Naruto Shippuden. Kagebunshin. Rate mo na, boss, 1 to 10. 99.9%, 0.1, tinago ko na. Paano ba yan, guys? Tagasan ka ulit, boss? Barangay Iba, Taal, Batangas, Layo. Hinom, Binago pa. yes, home service yan dito sa Taal, guys. Mamaya punta tayo sa Bulkan. You know, may isa pa tayo tatatos. Sasuke naman, no, sa likod. Yan, sige. Ayos. Lunch muna. Salamat sa tiwala, boss. Salamat din sa